Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay magluluto ng binayabasang kalabaw. Ayan po, mag-start na tayo magpakulo ng ating mga hiniwang bayabas. At ayan po, pag malambot na, i-smash lang po natin siya para po makuha natin yung tamang katas niya. At ayan, hinahangunan natin ang ating mga bayabas. I-strain na po natin siya para hindi natin makagat yung buto at nakakainis yan pag nakagat niyo yung buto. Ayan, gamitan natin yung strainer para makuha natin lahat ng katas. Medyo marami din po kasi yung pinagpipitas ko na yan na bayabas. Tanim lang po namin yung bayabas yan, hindi ko na yan binili sa bayan. At ayan, bukas na natin, i-check natin kung malambot ng ating kalabaw at i-ready na natin ang ating. Ayan po, at magsimula na tayong magisa-gisa ng ating mga bawang at sibuyas. Isitay lang po natin hanggang mag-golden brown na siya. At maya-maya po ay ilalagay na natin ibang panangkap. Yan, maglagay din po tayong bagoong. Naglalagay po talaga ako ng bagoong sa pagluluto ng sinigang. Ewan ko, hindi ko lang po sigurado iba kung ganun din po yung pamamaraan nila ng pagluluto. Isama na po natin ang ating mga karne para po lumasa ng gusto ang ating mga ingredients ay nilalagay. Kinikisa-gisa ko po muna yan. Although na inilaga ko na po yung karne pinalambot, kailangan po kasi talagang igigisa muna siya para sumarap. At yan po yung mga palibreng buto ni Kuya. Thank you Kuya sa mga palibreng buto mo at dagdag pampalasa din yan. Ayan, gisa-gisa natin siya. Ilagay na natin ang ating balat ng bayabas at mga siling haba o siling berde para may konting ahang mamaya-maya. Ayan, gisa-gisa lang po natin. At pagpasensya niyo na ang aking kusina, medyo madumi pa po yan kasi po tinanghali na ako sa pag-uwi at galing kami ng anak ko sa bayan. Kaya late na naman ang aming lunch. At alam niyo naman, maaga kami umalis pero palagi naman ganun kahit umagang umalis pag dumarating ng tanghali na at medyo malayo po kasi ang aming bahay sa bayan. Mga 15 to 20 minutes away pa po siya. Ayan po at isinali ko po sa pressure cooker yan kasi hindi sasapat ang sabaw pag doon ko lang iniluto sa kawali. Ayan, para madagdagan natin ng sabaw at total marami naman po tayong bayabas na ilalagay. At yung mga bayabas na po na yun, pinipitas lang namin dito sa bakuran. Marami po kami yan dito pag panahon ng bayabas ha. Ayan, dagdagan natin ng asin para mag-balance ang lasa. Halo-haloin natin hanggang sa kumulo. Medyo madalang po kasi kami makabili nitong kalabaw gawa niyang dito sa bayan ng Gapan. Parang bihira naman yung nagkakati ng kalabaw. Normally, nabibili namin manok, baboy, baka ganyan. Ikagi na may nagalok ng kalabaw. Hindi na ako nagdalawang isip na bilhin yung kalabaw ni Kuya. At sa Peñaranda pa po kasi madalas may ganyan tinda. Yung Sabado nga lang or Webes, basta may araw lang sila ng pagtitinda. Kaya matagal namin inaabangan yun ng aking bayaw na si Kirara Fire. Ayan, dagdagan na natin ng kangkong. Yung mga kangkong po na yan, pinipitas ko lamang dito sa bakuran sa aking munting garden na pinakita sa inyo dati. Hindi ko na po yan binibili, pinipitas ko na lang po din. Sigurado pang fresh ang ating ilalagay na gulay. At ayan po, halo-haloin lang natin. Hindi naman po kailangan ma-overcook yung kangkong kasi mas masarap naman yan kung medyo half cook lang. Depende na rin sa kakain ko ano gusto niya. Depende na po yan kung gusto niyo ng overcook or half cook. Nasa sa inyo na po yan sa kumakain po. At ayan, luto ng ating sinigang na kalabaw sa bayabas. Tayo na pong mananghalian. Maraming salamat po. Ayan po, ipipin ko po dyan ang aking travel agency na Anatalo Travel Agency. Kung sino man po ang gusto mag-inquire, meron po tayong local and international flight, hotel reservation at to-go bookings po. For any inquiries, mag-message lang po kayo. Direct message po para iwas tayo sa mga scammer. Thank you po at maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.